Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, mapalad ka kung wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Sa mga pagkakataong ang ating pag-asa ay iniligay lamang natin sa kamay ng mundo o kamay ng tao na nagdulot sa atin ng disappointment at pagkakasala, iligay natin ang buo nating tiwala sa Diyos lamang. Kahit ang ating mga pagkakasala, ilapit natin sa Kanya at ihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyo, nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit
sa silangan ng Hordan. Makiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umaon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamanapawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Mapalad ka. You are blessed. Kasi nagsisimba ka ngayon. Madaling araw na, pero ikaw, iniaalay mo ang iyong araw sa Diyos. Yung mga unang oras ng panibagong araw, inialay mo sa Diyos. Yung mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, iba't iba ang oras, salamat sa iyo. You are blessed.
kasi inuuna mo ang Diyos. Narinig po natin sa mga pagbasa, unang pagbasa, gawin din sa atin pong ebanghelyo, yung tunay na mapalad. Sa isang verse po, mapalad ang mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kapanalig, kung wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos, apakapalad mo. Bakit? Kasi matatanggap mo talaga ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa unang pagbasa, narinig po natin si Elias. Siya po ay umaasa, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Yung hari, yung reyna, makapangyarihan, maraming kawal, kinalaban niya yun. Kasi sinusunod niya ang Diyos na kanyang inaasahan. Tinugi siya ng mga kawal. And then syempre, nagtago. Ayon din sa utos sa kanya ng Diyos. Nandoon siya sa kuweba, walang makain. Pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. May uwak na dumarating. May pagkain na dumarating. Hindi siya, mahirap ang kanyang sitwasyon. Pinayagan ng Diyos na makaranas siya ng hirap. Pinayagan ng Diyos na makaranas siya ng konting gutom. Pinayagan ng Diyos na makaranas siya ng konting takot mula dun sa mga sundalo na tumutugi sa kanya. Pinayagan ng Diyos. Pero hindi siya kailanman pinababayaan. Kapanalig, mahal ka ng Diyos. Napakalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. God's love is bigger than our mistakes. Hindi ko mo nagkasala ka, nagkamali ka, huwag mong aakalain na iiwan ka na, pababayaan ka na ng Diyos. Hindi. Walang makapipigil sa isang taong nagmamahal na magbigay ng pagmamahal. Walang makapipigil sa Diyos na nagmamahal na magbigay ng kanyang pagmamahal. Kahit pagkakamali ng tao ay hindi makapipigil sa Diyos upang tayo ay kanyang mahalin. Kung kaya't wag mong iisipin, ako, nagkasala ako, pababayaan na ako ng Diyos. Pumalpak ako, pababayaan na ako ng Diyos. Wala na akong silbi, pababayaan na ako ng Diyos. Ako, hindi ganun si Lord. May mga pagkakataon, hahayaan ng Diyos, papayagan ng Diyos, madapa para matutong maglakad. Papayagan ng Diyos na bumagsak para matutong bumangon muli. Sa simbahan po sa patio, maliit lang po yung patio ng aming pong mission parish. Pero pag umaga, may mga lolo, lola, nanay, tatay, dadalhin yung mga baby nila. Hindi naman mga baby, mga 2 years old, 3 years old na mga bata, dadalhin doon. Tapos doon maglalakad yung mga bata sa patio ng simbahan. Nung una po, babagsak talaga yung mga bata na ito. Hindi pa sanay maglakad eh. Pag bumagsak, iiyak. Pupuntahan agad ng nanay. Pupuntahan agad ng lola, ng lolo. Tapos itatayo, ibabangon. Sumunod, makikita mo yung mga bata na ito. Yung isang bata nilagyan ng lolo ng knee pad at saka elbow pad. Sabi ko, ba't may ganyan yan? Madalas madapa, Padre. Sige. Para pag nadapa, at least merong knee pad, merong elbow pad. Pero pagkatapos ng ilang mga araw, dinadala pa rin niya yung bata, pero tinanggal na yung knee pad at elbow pad. Naku, paano pag nadapa? Ay, Father, tignan mo, madadapa ulit yan. Nadapa nga. Pero hindi na umiiyak. Bumabangon na agad. Natuto na. Kapanalig, ganun eh. May mga pagkakataon, papayag si Lord na madapa ka, papayag si Lord masaktan ka. Pero wag mong iisiping pinabayaan ka, ha? Pumayag siya, pero hindi ka pinabayaan. Kasi kailangan para matuto kang tumayo
sa sarili mong mga paa. May mga pagkakataon papayag ang magulang na malungkot yung anak, malumbay, mangulila, kasi kailangan magtrabaho sa malayong lugar yung tatay o kaya yung nanay. Pero hindi magtatapos sa kalungkutan, hindi magtatapos sa kalumbayan. May plano Balang araw uuwi naman. Balang araw yung bata kukunin ng magulang, dadalhin doon sa bansa na kanyang pinagtatrabahuhan. Magkakasama-sama rin naman. Pero sa ngayon, kailangan danasin yung lungkot, kailangang mahirapan. Hindi naman para pabayaan, kailangan lang talaga. Kasi inyong paraan para lumago, mag-mature, para tumibay. Sa mga pagkakataon na tayo ay parang ubos na ubos, hirap na hirap, abang-aba, mapalad ka kung wala kang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Sinabi ni Jesus yan, sapagkat tunay na tunay, tayo ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Sino ang mga nakapapasok sa langit? Ang mga walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Yan yung mga nakapapasok sa langit. Kasi sino ba ang nasa langit? Ang Diyos. Bakit ka pupunta ng langit? Kasi gusto mong makapiling ang Diyos. Gusto mong makasama ang Diyos. Ngayon, kung hindi ang Diyos ang hangad mo, baka hindi ka sa langit mapunta. Pero kung ikaw wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, mapalad ka. Makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Kapanalig, wag mong iisiping iniwan, pinabayaan ka ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Sa mga ginagawa mo ngayon, tanungin mo yung dalawang bagay na ito. Bakit at saka ano? Una, ano? Ano ba ginagawa mo? Ano ba ginagawa mo? Nagtatrabaho ka? Ano ba ginagawa mo? Nag-aaral ka? Nag-iipon ka? Ano ba ginagawa mo? Nagdadasal, nagsisimba? Okay. Ngayon, tanong mo, bakit mo ginagawa? Kasi may mga pagkakataon, ginagawa mo yan, bakit? Baka natatakot. Bakit? Baka meron kang gustong yabangan, higitan, talunin. Baka meron kang gustong patunayan. Parang hindi maganda yung intensyon. May ginagawa, pero yung ginagawa ay nagiging mabuti ayon dun sa dahilan. Kaya kapanalig, kung meron kang gagawin, siguraduhin mo, ginagawa mo yan kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Ba't ka nag-aaral? Ba't ka nagtatrabaho? Ba't ka nagsiserve sa simbahan? Bakit ka patuloy na gumagawa ng mabuti para sa iyong pamilya? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi alam mo, ito yung iniuutos sa iyo ng Diyos, ito yung makabubuti, ito yung mabuti na pinagagawa ng Diyos sa iyo. At itong ginagawa mo hindi madali, pero ginagawa mo ito, bakit? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. At kung nagtitiwala ka sa Diyos, wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos naman ang magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan. At ang sabi sa Biblia, ang sumusunod sa Kanya ng tapat hanggang wakas, ang nagkakamit ng gantimpalang walang hanggan. Alam po natin to, ano? Ulitin ko lamang to. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. Minsan hihingi ka ng lakas pero ang bibigay sa iyo ng Diyos, difficulties. Pero kung
haharapin mo yung difficulties ng may tiwala sa Diyos, ano mangyayari? Magiging mas malakas ka. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. Ganon din po. Pag hinarap mo yung mga problema mo ng may tiwala sa Diyos, masosolve mo yan. At yung pagsosolve mo sa mga problema, yun yung magbibigay sa iyo ng wisdom. I asked for prosperity. Gusto kong yumaman, pero hindi ako binigyan ni Lord ng pera agad-agad. Kung yung pagtatrabaho mo, pagsusumikap mo, ay gagawin mo ng may tiwala sa Diyos, may mga pagkakataon hindi ka kagad bibigyan ng pera, pero ito, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, diskarte, sipag, at mga oportunidad na siya namang eventually magpapayaman sa iyo. At bakit kaya yayaman? Hindi lang para magkapera. Yayaman ka para magkapera at para mas maraming tao ang matulungan mo. Nandun yung tiwala sa Diyos. I asked for courage, but God gave me dangers to overcome. Gusto ko lumakas ang loob ko, pero dinagdagan ng Diyos yung mga panganib sa paligid ko. Pero napansin mo ka panalig, di ba? Ang daming panganib, ang daming mga bagay na sabihin natin ay dangerous sa paligid. Pero tingnan mo, okay ka pa rin. Nararamdaman mo yung protection ng Diyos. Na-overcome mo yung danger. May tiwala ka kasi sa Diyos. I asked for love, but God gave me troubled people to help. Sino ba naman ang hindi nangangailangan ng pagmamahal? Pero pansin mo kapanalig, ang binibigay sa iyo ng Diyos yung mga taong nangangailangan din ng pagmamahal. At ikaw yung nagbigay sa kanila ng pagmamahal. At dahil nagbigay ka ng pagmamahal, di ba kapanalig, dun sa pagbibigay ng pagmamahal, dun mo natatanggap ang pagmamahal. Habang tumutulong ka sa mga tao, dun mo nararamdaman, may kakayahan ka palang tumulong. Kahit ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong, nakakaramdam ka ng pagmamahal. I ask God for favors, but God gave me opportunities. I received nothing I wanted. I received everything I needed. Hindi ko tinatanggap yung mga hinihingi ko minsan, pero okay lang. Kasi ang ibinibigay ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya at wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang ang binibigay ng Diyos. Hindi yung gusto, bagkus ang ibinibigay ay ang lahat ng kinakailangan niya. Si Elias, sino ba naman ang may gusto na tugisin ng mga sundalo? Sino ba naman ang may gusto na maging kaaway ng reyna, ng hari? Walang may gusto nun. Sino ba naman ang may gusto na magtago sa kuweba kung saan malamig at walang makakain? Walang may gusto nun. Pero tinanggap ni Elias ang kanyang kinakailangan. Kasi kahit nandoon siya sa kuweba, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Meron siyang natatanggap na maiinom, may natatanggap siya na makakain, at doon sa kuweba na yon, nagtatago siya, oo. Pero doon niya mas naramdaman ang presensya ng Diyos. Mga kapanalig, hindi ko alam kung ano yung kuweba na kinalalagyan mo ngayon. Nalalamigan ka, nalulungkot, nahihirapan. Salamat kasi nagsisimba ka ngayon. Diyan sa hirap na pinagdaraanan mo,
Diyan sa problema na pinapasan mo, kung magtitiwala ka sa Diyos, diyan mo mararamdaman ang mas higit na presensya ng Panginoon. At masasabi mo, hindi ka nga pala pinababayaan ng Diyos. Napakalaki nga pala ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. At ikaw ay tunay kabilang sa mga mapapalad. Kasi nung panahong ikaw ay aba, wala kang ibang inasahan ng Diyos. Wala kang ibang inasahan kundi ang Diyos. Kung kaya't nakasama ka sa Kanyang kaharian. Amen. Ang kaligayahan, ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa isang malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Iyaong mga nakaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Nilig namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong maging bukas
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y ngunit dahil sarili ay hinihain, bilang pagkain tinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Niling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nagtitiwala, magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Wala tayong inaasahan, kundi siya lamang. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na italagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noong ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa gantong pag-asa, ako ay nananalangin na iyong ipagkaloob sa akin ang biyayang ito. Sambitin ang mga panalangin. Ang kasagutan sa aking kahilingan ay maaaring mga ilangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan, ibulong mo po ang aking kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus na iyong iniibig at pinaglingkuran sa buo mong buhay. At ito po ay tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo at ako'y nangangakong magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala sa darating pong Martes, ika-12 At sumayo rin. at pagpalain kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at maging kabilang sa mga tunay na mapalad. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniglod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula dito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa dito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Blessed be
panem de cielo prestis eis, Delectamentum inseamente. Oremus. Deus que nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas enchamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno,